Mahalin ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin ang iyong dakilang pangalan. Lord, salamat sa napakagandang biyaya na binibigay niyo po sa buhay namin. Thank you, God, for the life. Thank you, God, for the strength. Thank you, God, for this wonderful morning. Ginathered mo kamuli kami para magbigay ng dakilang papuri sa iyong pangalan. Sa amin pong lubos na paglapit, O Diyos, humingi kami ng tawad sa anumang kasalanan na aming nagawa sa nagdaang oras, nagdaang araw. Linisin mo po kami na iyong buhay at banal na dugo, O Diyos. Hayaan niyo, O God, na idamit niyo po sa amin muli ang kabanalan, damit na yung katuwiran. And I pray, Father God, today, muli, pagpalain ang bawat anak mo na nagbigay ng panahon sa iyo. Ang sabi mo, O God, sa iyong salita, kapag inunan namin ang iyong kaharian at iyong katwiran, lahat ng pangailangan namin ay idaragdag mo. Lord Jesus, huwag mo niyo pong bibiguin ang iyong mga anak na sumasamba sa inyo. I also pray, God, anoint all the pastors, all the worship services of JA1 nationwide and worldwide. I pray, Father God, na ang iyong matinding pagkilos ay maranasan ng bawat anak mong inuuna ang iyong kaharian at ang iyong katwiran. Salamat po, dakilang Diyos. Hinihiling ko din po na ingatan niyo po ang mga kapatiran na sasamba ngayon while they're still on their way. I pray, Father God, for your divine protection upon their lives. Salamat po, God. Lord, anoint your speaker today. And Father, Heart God, may your name alone will be glorified and will be exalted in his life. We give you honor, we give you thanks in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and Amen. You may be seated, please. Good morning. Good morning. Oh, let's declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Praise the Lord. All right, J1 Culture, sabay-sabay natin bigkasin, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. J1 Culture. Maulan sa paligid at maraming minsan mga anak ng Diyos ay takot po na matunaw sa ulan. Kasi sabi ng Bible, ang mga Kristiyano daw po ay asin at ilaw ng sanlibutan. Asin po tayo, baka matunaw. Pero mapalad yung mga naniniwalang anuman ang mangyari, they will always seek first God's kingdom and His righteousness. Amen? Okay. At this morning, I am thankful dahil meron tayong speaker. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay ang ating pong senior pastor ng JA1 Qatar. Okay? At kilala niyo na po itong ating pong speaker. Siya po, my only son. Okay, panganay ko pong anak na nung una ayaw niya maglingkod kay Lord. Ibig sabihin, ayaw niya magpastor. Gusto lamang niya maging professional na computer science po ang kanya pong tinapos. Tapos nag-Bible school sa Singapore. Pero afterwards ay nagtrabaho po siya sa Qatar. At at the same time, nung siya naroon, wala na siya magawa kundi makapaglingkod sa Panginoon. Okay? So the J1 Church in Qatar is really blessed so much dahil po sa buhay niya at sa mga pastors na kasama po niyang naroon. So let us give this my only begotten son. Praise God.
Reverenda Zayin Gonzalez. Praise God. Come on, palakpakan natin ng Lord. Yung the best na palakpak, yung palakpak na alam niyang tatanggap siya sa araw na ito. Hallelujah. Praise God. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, nagagalak ako na kasama kita ngayon. Doon naman sa kabila, sabihin mo sa kanya, kapatid, partner, ang ganda-ganda at ang gwapo-gwapo mo ngayon. Praise God. O, isa pa, doon naman sa isa. Sabi mo, kapatid, feeling ko, ikaw ang topic ngayon. Hallelujah. Praise God. I'm so excited to be here again. Actually, hindi po talaga planado ang aming pag-uwi. Kami po ay umuwi dahil ang aking pong late father-in-law, Rev. Carlito, umuwi na po sa langit. So kami pong buong pamilya ay pumunta dito sa Pilipinas para po maglamay. Pero gayon pa man, napakabuti ng Lord, natuloy, mabagyo, maulan, pero I believe lahat tayo sa umagang ito may tatanggaping biyaya mula sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! Sino dito ready na sa tatanggapin natin ngayong umaga? Hallelujah! Ang topic po natin today, this morning, ay pinamagatan po nating igniting your influence. Okay, sabihin natin, igniting your influence. Kasi naniniwala po ako that God will empower us to be an impact. Sino dito gusto niyang maging influencer siya ng Panginoon? Hallelujah. Basahin natin ang Matthew chapter 5, verse 14 up to 16. Sinabi po doon, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. Bago tayo magpatuloy, manalangin tayo mabilis. Lord, we pray that you will open up our hearts and our minds, maintindihan namin ang mensahe mo sa amin sa umagang ito. Hayaan mo maitaas ang pangalan mo sa lugar na to habang patuloy mo kami pinalalagot, pinatatatag sa aming paglilingkod sa iyo. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Sa panahon po ngayon, meron pong nausong, tawag dito, position or profession. Noong araw po, hindi po natin makikita tong profession na ito. Kumbaga, hindi mo pwedeng pagkakitaan to noong araw. Pero sa panahon ngayon, itong profession na to, pwede mong pagkakitaan, okay? At nagiging business at negosyo na rin ng iba. Alam niyo kung ano yun? Ang pagiging influencer. Okay? Sino dito influencer siya? Taas ang kamay. Tandaan nyo, nagsimula dati ang Facebook na mag-a-add ka lang ng kaibigan. Okay? Adding friends. Now, from adding friends, gusto mo i-add ka ng lahat. O kaya ina-add mo lahat ng makita mong parang kakilala mo, i-add mo siya. Pero sa panahon ngayon, you are converting your Facebook page to a professional mode. Ano yun? Imbis na friends, anong lumalabas? Followers. Sino dito kinonvert niya yung Facebook niya? Naging, instead na friends niya nakita, followers na. So marami na pong ganyan. Why? Because the trend now in the world is from being an ordinary person to be an influencer. Okay? Sino dito ang may kilala siyang character sa Bible na sobrang nakapag-impact sa buhay niya? Sino dito gusto niya, pagdating niya sa langit, pagdating ng takdang panahon, meron siyang hahanapin na character at tatanungin niya, ano talaga nangyari? Yung mga mahilig dito siguro mag-workout, magpaganda ng katawan, hahanapin mo agad si Samson pagdating mo sa langit. Samson, ilang kilo ba ang kaya mong buhatin? O kaya naman, Samson, ano ang shampoo mo? Di ba mahaba buhok ni Samson? At gaano kanipis ang pagkakakalbo sa'yo ni Delilah? Bakit nag-iba yung tingin nyo sa akin?
O kaya hahanapin mo si Noah. Noah, paano mo pinagkasya lahat ng uri ng hayop sa arko? O kaya tatanungin mo, ano ang amoy ng arko? Pinagsama-sama lahat ng mga hayop doon. O kaya naman, tatanungin mo si Eva, ano ang lasa ng kinain mong prutas? O kaya tatanungin mo siya, totoo ba na ikaw ang dahilan kung bakit ang mga asawang babae ang lagi nagdidesisyon kung saan kakain at kung anong kakainin? Pansinin nyo noong unang panahon, si Eva nag-decide, itong kainin mo, si Adan, asawa, kinain niya. Kaya sa panahon ngayon, tingnan mo yung asawa mong babae, sabi mo sa kanya, kaya pala. Ang nasusunod lagi kung saan kakain yung asawang babae. Now, pwede rin si Daniel, tatanungin mo, paano o gaano ka-behave ang mga leon nung nakasama mo sa lion's den? Di ba? All of us here, we have that character in the Bible that really influence us. Amen? Because ang character po ng isang influencer in a Christian point of view, okay, nakaka-impluwensya sila sa desisyon ng taong sumusunod sa kanila. Okay? Pangalawa, may impact ang buhay nila long after they are gone. Kakaiba yung impact. Hanggang ngayon isipin nyo, wala na po si Abraham, wala na po si Moses, wala na po si David, but yet we're still talking about them. Bakit? Kasi po sila ay mga influencer at sila ay nakaka-impluwensya kahit wala na po sila. Sino dito gusto niya pagdating ng takdang panahon or kung umuwi na siya sa langit, pinag-uusapan ang legacy na sinimulan mo dahil naglilingkod ka sa Panginoon? Amen? Sabi mo sa katabi mo, influencer ka. Praise God. So today, we will talk about igniting your influence. Hindi lang basta dapat influence, dapat nag-aalab na impluensya ang iyong maranasan. Pag-alabin mo, sa mundo ngayon, okay, ang kultura ngayon is patungkol sa pagiging impluensya. Okay? And our church is moving into an apostolic movement. Amen? Pag sinabing apostolic, okay, we're talking about influencing the world. Lahat tayo dito tinawag hindi para ma-impluwensyahan ng mundo, kundi ma-impluwensyahan ang mundo. Sabi mo sa katabi mo, partner, influencer ka ng Lord. Amen? At ang apostolic movement na kinikilusan po ng ating church, it's all about influencing and empowering people. Amen? Yung tipo, kahit saan ka magpunta, you are sharing God and people are being blessed sa iyong buhay. Amen? Sinabi sa text natin, basahin natin, Matthew 5:14, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Yan pong mensaheng yan ay nagsasabi sa atin na tinawag tayo upang maging ilaw. Sabi natin, maging ilaw. We are called by God to bring light and to influence this world. Ano daw pagkakatawag sa atin? Maging ilaw at mag-impluensya sa mundo. Alam nyo ba dati, hindi pinapansin ng mga born again. Pero dahil ang Lord hindi papayag ang mga anak niya ay mapahiya. Anong ginawa niya? Ang mga born again, in-empower niya, pinaganda niya ang buhay para sino man o saan ka man mapunta, ang mga tao mabibless sa buhay mo. Tatanungin nila, anong meron siya na wala ako? At ikaw, ipagsisigawan mo, si Jesus meron ako. Last week, Pastora Zoe talk about we speak Jesus. Tama? Kaya dapat ipagsigawan natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ngayon, pag-aaralan natin ang tatlong character, okay, from the Bible who really influence a lot of people nowadays. Okay? And how we're going to replicate them in the way we live. Yung tipong after 100 years na mawala ka dito sa mundo,
pinag-uusapan ka dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Sinong ready na? Praise God. So pag-usapan natin ngayon, simulan natin sa buhay ni Moses. Sino po nakilala kay Moses? Okay? I'm calling this the Moses influence. Anong sikreto ng pagiging influencer ni Moses sa Bible? Kung si Bishop, okay, influencer, sino dito na-influensyahan ni Bishop? Amen. Siyempre, ang tatay ko, na-influensyahan ako ng kagwapuhan. Kaya gwapo din po ako. Okay? Nandyan din si Rev Gio. Sabi niya, ang in-influensyahan daw niya ay si Zoren. Hindi daw siya kamukha ni Zoren. Siya ang umi-influensya kay Zoren Legaspi, kaya ganun daw itsura niya. Okay? Si Moses kaya, ano ang influence na meron siya? Well, Moses' influence is found in his gift in seeking God's direction. Okay? Ang impluensya pala ni Moses ay natagpuan dahil palagi niyang hinahanap at lagi siyang nagtatanong ng direksyon sa Panginoon. Amen? Nung panahon po na tinawag siya ng Lord, the moment that he was called by God sa burning bush, tandaan niyo yung encounter niya sa Panginoon sa burning bush, to the very moment na ang Israelites ay sinamahan at ginaid niya palabas ng Egypt, wala siyang ibang ginagawa kundi ang direksyon ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo? Everything was about following God's instruction. Dahil hindi po makakalabas ang mga Israelites sa Egypt kung walang isang tao na nakikinig sa pinagagawa ng Panginoon. Anong gusto kong bigyan ng diin dito? Merong magaganap at mangyayari na magandang bagay kapag ikay sumusunod sa direksyon ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Ang Israelites, for many years, nagsuffer sa Egypt, naging alipin ng Egypt. But then God used Moses, and Moses seek God's direction. Yun ang naging way kung bakit nakalaya ang Israelites sa Egypt. Amen? Palakpakan natin ang Lord. People, nung panahon ni Moses, people are waiting for him. Kasi alam nila that everything that he will say has the touch of God. Alam niyo yun? Yung every time na magsasalita si Moses, ang mga Israelites talagang nakikinig sa kanya dahil alam nila nakipag-usap si Moses sa Panginoon. Sino dito nakaranas ng ganon? Every time you have that devotion, you have that moment with God, and every time you share the Word of God, people are listening. Alam nyo, pag nararanasan mo yun, yun ang tanda, yun ang senyales that you are following God's direction. Amen? Every word that Moses is saying to the Israelites, tuwing pagkatapos niyang kausapin ng Diyos, meron itong bagay na to. Sabi natin wisdom. Okay? May wisdom dahil direction ng Panginoon ang sinasabi niya. Kaya alam nyo ba, ang mga taong always seeking God's direction, may tinatawag nito. Sabi natin humility. Okay? Kaya sa Bible, tinawag po si Moses, sa Numbers chapter 12 verse 3, tingnan nyo ha. Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Sino daw pinaka-humble? Si Moses. Kaya dito, pag tinanong ka, bakit ka humble? Sabihin mo, na-influensyahan ako ni Moses. Ayan. Bakit? Moses is the most humble man on the face of the earth. Why? Because he is seeking God's direction. Ganon kahalaga, sabi mo sa katabi mo, ganon kahalaga ang direction mula sa Diyos. Amen? Through Moses, we learn that the true influence comes from divine direction. Okay? So, ang tanong dito, Rev Sahin, sa buhay ni Moses, how we can ignite our influence? Okay? Una, pakilagay, learn to receive and relay. Okay? Matutong tumanggap at mamahagi. Okay, Exodus chapter 19 verse 7 up to 8.
Sinabi diyan, so Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words of the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, we will do everything the Lord has said. Okay, tingnan nyo kaya effective si Moses dahil he knows how to receive and how to relay. Anong gusto kong bigyan din dito? If you want to be an influencer ng Panginoon, hindi pwedeng selfish ka. Dapat lahat ng tinanggap mo sa Diyos, ipapamahagi mo. Amen? Kaya kapag pinagpala ka ng Lord, di ba lagi sinasabi, we are blessed to be a blessing. Pinagpala ka, tumanggap ka, ngayon dahil tumanggap ka, ipamahagi mo. Amen? Nagkakaintindihan tayo? Kaya ang Lord, lalo niyang ibe-bless ang mga taong namamahagi. Okay? If you want to be an influence, you must be prepared to be a blessing. Sabi mo sa katabi mo, partner, dapat ready ka maging pagpapala. Now si Moses po, nakatanggap siya ng instruction sa Panginoon at yun ay ibinibigay niya lagi sa mga taga-Israel, sa bayan ng Diyos. Alam niyo ba, si Moses, he waited for 7 days. Ilang araw? 7 araw siya naghintay bago siya nakaakyat sa Mount Sinai. Diba? 6 days, napalibutan ng glory ng cloud ng Lord ang Mount Sinai. At si Moses, naghihintay lang siya umakyat. Noong 7 araw, nakaakyat na po si Moses. Alam niyo ba, pag akyat niya ng 7 days, ilang araw siya na malagi doon? 40 days. Isipin niyo, tumatanggap ng instruction sa Panginoon, 40 days, ganun po katagal. Tinuruan ng Lord si Moses na tinatawag nating patience. Kasi lahat ng magaganda at matitinding bagay, kailangan mong hintayin. Amen? Nag-antay siya ng 7 days para mapakinggan ang instruction mula sa Panginoon. Now, bakit po Rebsayin 40 days? Kung isinulat naman ng Lord sa 2 tablet, tama? Bakit 40 days siya nag-antay? Alam niyo bakit? Because Moses wants clarity. Sabi natin clarity. Kapag ang Lord nagbigay ng instruction, lahat magiging clear. Hindi malabo, hindi mo maintindihan, hindi po ganon. Pag ang Lord nagbigay, there is clarity. Sabi natin, clarity. Okay? Tandaan, marami naman ang magaling mag-relay. Okay? Pero hindi naman tama ang nare-receive. Anong tawag doon? Marites. Magaling magpasa ng istorya, mali naman yung pinapasang istorya. Marites yon. Sabi mo sa katabi mo, parang, yun na lang sabihin mo, okay na ito lang. His influence was a direct extension of his role as God's messenger to the people. At dahil dyan, masasabi ko that godly influence begins with clarity. Ulitin ko, godly influence begins with clarity. Kaya kapag ang isang tao ay nakaka-impluwensya at kasama niya ang Panginoon, lahat ng makikinig, lahat ng makakabasa sa kung ano man pinopost niya, magiging clear lahat. Amen? Palaman natin ng Lord. If you want to ignite influence, very short lang, don't be selfish. Amen? Sino dito, ipapamahagi niya lagi ang mga bagay na tinatanggap niya sa Panginoon. Naniniwala ako, anointed family, kapag lagi kang namamahagi ng tinatanggap mo, lalong papataasin ng Lord ang antas ng pamumuhay mo. Amen? Kasi hindi papayag ang Lord na magiging influencer ka pero pinagtatawanan ka. Magiging influencer ka dahil in-empower ka ng Lord gumawa sa ubasan niya at maging pagpapala sa nakakarami. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, you are God's influencer.
Sunod, matututunan pa rin natin ito kay Moses. Learn to connect consistently. Okay? Matutong kumonekta palagi. Okay? In Exodus chapter 24 verse 3, sinabi doon, when Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice. Ano sinabi ng mga Israelites? Everything the Lord has said, we will do. Now, dito po sa verse, Exodus chapter 24 verse 3, it is just one of those moments na kung saan naging consistent si Moses sa pakikipag-communicate sa mga Israelites. Okay? Ito po yung moments na kung saan ang mga influencers ay nagpo-post at nag-upload. Okay, some of us here, pwedeng vlogger ka na or malaki na ang followers ng iyong page at in order na maging consistent ka, kailangan mo mag-post palagi. Pansin nyo ba ang Facebook page ng JA1? Ang dami nating pinopost. Kasi gusto natin, very engaging at marami pa tayong maabot. Kaya yung mga followers, sinishare yung mga post para sa gayon, maging pagpapala rin sa iba. Ngayon, ang point is this, there has to be this one thing. Sabihin natin, consistency. Okay? Consistency in the way you communicate with people. Okay, listen carefully. As an influencer, dapat constant ang release mo ng mga post. Kasi pag hindi, makakalimutan ka. Alam nyo ba, ang mga Israelites, nangyari to noon. Nainip kay Moses, 40 days ba namang hindi nagsasalita? Walang post, hindi nila kasama. Anong ginawa ng mga Israelites? Gumawa ng mga rebulto. Gumawa ng kung ano nung pasaway sa Diyos. Bakit? Dahil nawala si Moses. Anong gusto kong bigyan ng din dito? Kailangan tayo bilang mga mensahero at influencer ng Panginoon, maging consistent tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. If you want to influence the world, you need to be consistent. Kaya alam nyo, yung pang-anim nating kultura, I am not seasonal. Kasi naniniwala ko, in order for us to win the world, we need to be consistent. Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner, bawal ang tamad. Sa totoo lang, yan. Tandaan nyo, okay? You cannot influence if you're not consistent. Amen? Tapikin mo katabi mo ulit, sabi mo, maging consistent na tayo. Hindi yung tuwing kailan mo lang magusto ang umattend, doon ka lang a-attend. Ang consistency, kahit umuulan, kahit bumabagyo, uma-attend ka ng gawain. Kahapon po, nasa may balete po ako kina Pastor Joms. Nagulat ako, ang tatanda, ang pinapabata patuloy ng Panginoon, kahit may mga edad na, nandoon, sila po may pinakamaraming population doon. Sinasabi ko, wala palang makakahadlang sa taong in love sa Lord. Kahit bumabagyo, nandoon sa gawain, nagpapatuloy sa Panginoon. Consistent. Sabi natin, consistent. Okay? Dapat parati kang ready mag-share. Ready kang mag-encourage. Learn how to expand your spiritual endurance. Sabi natin, spiritual endurance. Okay? Reb, ano po yun? Yun yung naglilingkod ka ng effortless dahil natural na sa'yo. That you find serving God not as a burden, but as a lifestyle. Yung late father-in-law ko po, isa po sa mga mentor ko, tinuruan at na-stretch po ang tinatawag kong spiritual endurance. Yung tipong hindi ka napapagod maglingkod, na-enjoy mo yung paglilingkod sa Panginoon. At alam ko, lahat tayo dito nagde-desire, at ilan sa atin dito, kahit anong gawin paglilingkod sa Panginoon, masaya at hindi siya napapagod. Sabi mo sa katabi mo, partner, kapag talagang in love ka sa Panginoon, hindi ka napapagod maglingkod. Alam nyo, I am a full-time graphic designer up until this very moment sa Qatar. Pero full-time pastor din.
full-time father din. Member pa po ako sa biyaya ng Lord ng iba't ibang ministry sa J1 Qatar. Kaya hindi po ako napapagod. Na-enjoy ko ang ministry because ministry is all about adding and doing your best for God. Ang sumuko lang sa akin ang bunbunan ko. Sabi nung mga buko, wait lang, hindi na po namin to kaya rebsayin, kaya bumibitaw na po sila isa-isa. Pero gayon pa man, nabawasan man dito, nadagdagan naman ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Kaya wag niyong i-judge yung mga wala nang buhok dyan. Matindi paglilingkod ng mga yan. Amen? Susunod, in John chapter 15 verse 10 up to 11, if you keep my commandments, you will remain in my love, just I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Nabanggit dito yung salitang joy. Kasi ang mga influencer ng Panginoon na consistent, you will always have that joy in your life. Hindi ka mapapagod maglingkod dahil may kagalakan ka. Alam nyo ba, yung mga taong in love, may joy yan. Kahit gaano kalayo, pupuntahan yung minamahal nila. Kahit gaano kahirap magsasakripisyo yan. Kapag in love ka pala sa Lord, walang pagod-pagod. Magpapatuloy ka sa Lord in spite na sa anuman ang pinagdadaanan mo. Amen? Sabihin mo, my joy is complete. Hallelujah. Sino dito gusto niya ng joy na yan, maging kalakasan niya? Sinabi sa Bible, the joy of the Lord is my strength. Kaya hindi ka pang hihinaan ng Panginoon dahil ang joy niya ay nasa sayo. Amen? Hallelujah. Palakpan natin ng Lord. Now, next. Napag-usapan natin si Moses and we've learned two things from Moses. Now, pag-usapan naman natin si Paul. Sa tingin nyo, ano ang key ni Paul in influencing a lot of people? Si Paul po ay yung dating Saul. Okay? Saul is the greatest persecutor ng mga Kristiyano. Okay? Wala siyang ibang ginawa kundi sirain ang mga disciples, ang mga followers ni Kristo. At alam nyo ba, ang defining moments ni Paul, kaya siya naging influencer, okay? Dahil totally siyang binago ng Panginoon. Naintindihan niyo ako? Ano gusto kong bigyan natin dito? Ang testimony ni Paul ay napakatindi. Mula sa isang tao na papatapon na, imagine nyo, siya din nag-approve ng pagkakabato kay Stephen. Si Saul yun. Inaprubahan niya, babatuhin ba namin to si Stephen? Sige, batuhin nyo. Namatay si Stephen. Ganon siya katindi. Kinatatakutan ng mga disciples at talagang kinagagalitan siya. Bakit? Dahil sinisiraan niya ang turo ni Kristo. Pero na-encounter niya ang Panginoon na bago ang buhay niya, nasulat ang testimony niya. Now, why I am telling this? Gusto mo maging influencer? Tingnan niyo nangyari, Galatians chapter 1 verse 23 to 24. Ito sinabi nila to patungkol kay Paul. They only heard the report, the man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy, and they praise God because of me, sabi ni Paul. Matindi, no? Yung dating persecutor, ngayon, siya na ngayon ang nag-share ng katuruan ng ating Panginoon. Why I am telling you this, church? Sa daming marites ngayon, okay? Sabi mo sa tabi mo, hindi ikaw yon. Laging pinag-uusapan ko anong latest. Nung time na ito, pinag-usapan nila kung paano katindi magbago ang Panginoon. Sinulat ng Lord ang pinakamagandang testimony, isa sa pinakamagandang testimony sa Biblia, sa buhay ni Paul. Alam niyo kung bakit? Kasi you should never underestimate the power of your testimony.
Huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng iyong patotoo. Sino dito may testimony na? Ang Lord kaya kumilos, tumugon, may ginawa sa buhay mo dahil gusto niyang maging maganda ang testimony mo. In order for you to influence the world, God will use your story and your testimony. Some of us here, hindi ka napunta sa church dahil nakapakinig ka ng Bible verse. Hindi ka napunta sa church dahil may nagpatugtog ng Christian song. Napunta ka sa church, some of us here, napunta ka sa church dahil nakarinig ka ng patotoo at ng testimony ng isang taong pinalaya, pinagaling at binago ng Diyos. Tama? Because nowadays, kung gusto mo mag-trending, i-share mo kung paano ka binago ng Lord, kung paano kanya pinagaling, kung paano siya gumawa ng himala. And I will tell you this, people around you mapapagpala at susunod sa iyo. Amen? Kaya alam nyo, kung may pinagdadaan ng kapagsubok, kung may matindi kang pangangailangan, ihanda mo na ang iyong story. Kasi sigurado ko ang story mo on the making na. At ang Lord gagamitin yan sa end time harvest. Amen? Marami sa atin dito nakaranas na sobrang gipit na wala na halos sa buhay. Pero pinatunayan ng Lord ang mga taong nananatili sa Kanya pagpapalain niya. Ano nangyari? Nabago ng Lord ang buhay mo. Dati, feeling mo wala nang saysay yung buhay mo. Pero ngayon, nagagalak ka kasi ang Lord never nang naubusan sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Hallelujah. Learn, isa sa matututunan natin sa buhay ni Paul is this, learn to always share your testimony. Matutong ibahagi palagi ang iyong patotoo. Psalms chapter 71 verse 15 up to 16. Sinabi doon, my mouth will tell of your righteous acts, of your deeds of salvation all day. Ano sinabi dyan? All day. Palagi. For their number is past my knowledge. With the mighty deeds of the Lord God I will come. I will remind them of your righteousness, yours alone. Ang tanong, Rev Zayin, what testimony should I share? Ano yung testimony na i-share ko? Anong dapat nating i-share? The best testimony that you can share is the testimony of how God changed your life. Isipin niyo si Paul, kahit saan siya mapunta, pinakikinggan siya. Paul was totally transformed by God and he was healed and he was restored. Ganun po katindi. Kasi sinabi, di ba? Matthew chapter 5 verse 14 up to 15, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Kapag may ginawa ang Lord sa buhay mo, hindi mo talaga maitatago. Makikita at makikita yan sa'yo. Amen? Si Paul, sige palakpan natin ang Lord. Si Paul, he started the greatest revival of Christian nung panahon niya. He wrote the most number of books. Napakarami pong sinulat na libro ni Paul sa Bible. And he even mentored a lot of churches. Kaya ang dami niyang sinulat, di ba? Mga letters sa mga churches. And it all started saan? Dahil binago ng Lord ang buhay niya. Kaya sabi mo sa tabi mo, kapag ang Lord binago ka, matindi kang gagamitin ng Panginoon. Yung akala mo papatapon na, yun pala, napakatindi ng halaga at gagamitin pa ng Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag mong mamaliitin ang iyong testimony. Ipamahagi mo yan. Amen? Praise God. Ito po yung pangatlong character na gusto kong i-share sa inyo. Si David. David's influence. Ayan. So, pag-usapan natin, ano ang pinaka-highlight ng buhay ni David? Siyempre, sasabihin ng marami sa atin, siya po yung pumatay kay Goliath. Di ba? Laging gano'n, kahit nung bata kami, pag binabasahan kami ni na Bishop,
ni Apostle Bishop, pati ni Revlin, puro story. Yan ang tumatak sa amin. Pinatay po ni David si Goliath. Pero actually, hindi doon eh. Okay? Doon pa nga siguro, nagsimulan magkameron ng problema si David. Bakit? The moment na napatay niya si Goliath, kinaiinggitan na siya ni Saul. Doon nagulo hanggang dumating yung moment na nagtatago si David para sa kanyang buhay. So anong defining moment ni David? Basahin natin, 2 Samuel chapter 6, verse 14. David, wearing a linen ephod, danced before the Lord with all his might, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with the shouts and the sound of trumpets. Alam niyo yung defining moment ni David? It is when he worshiped God fully. Yun ang main purpose ng life niya, ang purihin at luwalhatiin ng Diyos. Isipin niyo, sa kagustuhan ni David na mapapurihan ng ang Lord, he want to influence the Israelites. Kaya nung pinush niya, he wanted to rebuild the temple. Dahil gusto niya, kailangan magpuri lahat sa Panginoon, pinush niya na mabuild ang temple. Actually, siya nga nagpasimula na mag-gather ng funds. At siya ang may pinakamalaking ambag sa lahat. Alam nyo, blessed na blessed tayo. Why? Because our very own Apostle Bishop Art, worshiper. Kaya nung binigay ng Lord ang vision, magpatayo ng napakalaking church, nagpa-fundraising. Pinakamalaking ambag. Pamilya namin, biyaya ng Lord. Imagine in this place, napakarami ng taong sabay-sabay nagpupuri sa Panginoon. Maraming buhay ang nabago, maraming buhay pang babaguhin, at maraming tao na encounter ang Lord through this place. Yun yung type of influence na dapat mayroon tayo. Anong gusto kong bigyan din dito? Kapag ikaw pala ay worshiper, a godly influencer is a worshiper. You cannot influence the world if you don't know how to worship the true God. Nagkakaintindihan tayo? Sino dito mga worshiper ng Lord? Taas ang kamay. Hallelujah. Palakpan natin ng Lord. Anong matututunan natin kay David? Okay? 1 Samuel chapter 17, 45 up to 47. Basahin lang po natin mabilis. David said to the Philistine, ito yung time na kung saan si Goliath, okay, nasa harap ng mga Israelites. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you defied." Galit na galit si David. Niyuyurakan ng Panginoon. "This day, the Lord will deliver you into my hands." Nandun siya sa harap ni Goliath. "And I will strike you down and cut off your head. This very day, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. All those who gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands." Anong unang matututunan natin sa buhay ni David? Learn how to defend God's honor. Matutong ipagtanggol ang karangalan ng Diyos. Sa tingin nyo, anong motivation ni David? Bakit kinompronta niya si Goliath? Sa tingin nyo? Alam niyo kung ano yun? Dahil hindi nagustuhan ang panlalait ni Goliath sa Diyos niya. Sabi niya, grabe to si Goliath ah. Minamaliit ang Diyos ng Israel. And he was triggered. Sabi niya, makikita mo ang hinahanap mo. Not because David was personally attacked by Goliath. Siya po, dinefend niya ang Lord dahil inaatake na ang Diyos na makapangyarihan. Alam niyo po, ang pamilya po namin, lumaki po kami that our family is persecuted. Our beloved Apostle Bishop persecuted. Bakit?
because of deliverance, because sa gift na binigay ng Lord sa ating church. Nakaranas po kami ng persecution. Alam nyo, laging sinasabi sa akin ng aking father, anak, lahat ng personal na attack, huwag mong pansinin. Dahil attack yan sa iyo eh. Pero once the church is being attacked at ang pangalan ng Lord ang inaatake, you need to stand firm and defend God. Kasi alam nyo, sa buhay natin, there are many encounters na kung saan dapat itayo natin ang pangalan ng Panginoon. Hindi po tao, hindi sa form ng tao, hindi sa form ng kaibigan or ano. Madalas, ang mga bagay na kumukompronta sa iyo at sinusubukang ibagsak ang karangalan ng Diyos sa buhay mo, nagsisimula sa problema. Sasabihin sa'yo ng problema, hindi mo na ako masusolusyonan. Anong dapat mong gawin? Tumayo ka. Ang Diyos na meron ako'y buhay. At ano man ang problema na meron ako, hindi niya ako iiwan ni pababayaan man. Isa lang ang problema. Kapag ang pangangailangan mo, humarap sa'yo. Ang pangalan niya, ako nga pala si Need. Ako yung needs mo. Humarap sa'yo. Wala ka nang tatanggapin. Habang buhay na ako nandito. Alam nyo, ikompronta mo ang pangangailangan sa buhay mo at sabihin mo, kapag kasama ko ang Diyos, He is my great provider. Kapag sinabi na nasa kapaligiran mo, na hindi mo nakakayanin, kasama mo ang Diyos. Nothing is impossible with God. Kapag sinabi nila wala nang pag-asa, remember, our hope comes from the Lord. In every day of our lives, marami tayong ma-encounter na ganyan. Anong dapat mong gawin? Tumayo ka at itaas mo ang karangalan ng Diyos. Dahil ang Diyos, tapat sa kanyang pangako, hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. Kaya alam nyo, stand. Sabi mo sa katabi mo, tumayo ka. Manindigan ka. Amen? In Matthew chapter 10 verse 32, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Sa dami naming persecution, ang aming pamilya, even the church, pinatunayan ng Lord na mga persecuted, pinagpapala niya. And some of us here, dating nagpe-persecute sa J1, ngayon, kasama na sa J1. At naniniwala ko, marami pang ganyan. Una, nagpe-persecute. Katulad ni Paul, nag-persecute pero kasama na. Alam nyo, mabilis magbago ang mundo. Lalo na kung dumadami ang mga katulad nating tunay na anak ng Diyos. We are the light of this world and we will influence the world and we will win the world. Sinong ready sa harvest? Hallelujah. Sunod, last, learn to live with a worshipful heart. Matutong mamuhay ng may pusong pagsamba. Gaya na sinabi ko, ang godly influencer, he is also a worshiper. Kasi doon po nagsisimula lahat. Remember why God created human beings? Kasi nawala ang worshiping angels. Sabi niya, kailangan na may magpupuri sa akin. Ano nangyari? He created man to worship Him. Babalik lagi tayo sa unang dahilan kung bakit ka nag-e-exist sa mundong ito. At wala yun kundi gawin ang kalooban at papurihan ang Panginoon. David's example shows that true leadership is about more than directing others. It is about inspiring them to live a life of devotion and worship. Ang tunay na influencer, you show the right way. Ang tunay na influencer, nakikita sa buhay niya
kung anong bagay na tinanggap niya sa Lord. Nakikita ang bunga ng banal na Espiritu. Siya muna, ang Lord muna ang naitataas sa buhay niya at wala ng iba. Now, I will end on this statement. We are called to influence the world, not the other way around. Hindi tayo tinawag para ma-impluwensyahan ng mundo, para maging makamundo. Tinawag tayo para maging ilaw, asin ng mundong ito. We are called to influence the world. And I believe that today, may gagawin ng Diyos. And He will ignite that fire in your heart and you will influence napakaraming tao. In Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam nyo, before, pinagtatawanan ng mga born-again Christian. Ang tawag nila sa atin, yung mga alive-alive na yan. Kasi yun lang naman talagang pinaka-effective na kanta nun eh. Yung alive-alive. Pinagtatawanan, even the way we worship. Tanda ko, nung sa tapat pa ng Kapitolyo, ang church natin sa Kumintang, meron tayong Jericho March. Pinagtatawanan yung pag-iikot natin sa Kapitolyo. Pinagtatawanan lahat ng ginagawa natin in short. Pero alam nyo, ito lang lagi natatandaan ko. When we worship the Lord, kumikilos ang Panginoon. Joshua led the Israelites in praising and worshiping the Lord. They shouted loud dahil sa worship nila, the walls of Jericho fell down. Si Elijah, he worshiped the Lord sa harap ng napakaraming bulaang propeta. Sabi niya, sige magdasal pa kayo. Kung ditingin ng Diyos, kung ang Diyos na sinasabi niyo totoo, tutupukin ang inyong hinandog. Wala nagpatira pa, buong araw wala nangyari. Pero si Elijah, nag-worship sa tunay ng Diyos. Tinupok ang offering niya at namangha lahat. Si Paul and Silas, nung sila'y nakakulong, they worship the Lord. Then a mighty, matinding lindol ang nangyari. Nabuksan lahat ng pinto ng kulungan. At lahat namangha sa kapangyarihan ng pagpupuri sa Panginoon. Anong gusto kong bigyan ng diin dito? If you want to influence the world, it will always begin in worshiping the Lord. Amen? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Alam nyo, recently lang, I don't know if you heard this, but ang Qatar po'y inatake ng Iran. First time in my life na nakaranas po ako ng ganung takot. Alam niyo po ba, mapanood niyo lang sa news na inaatake ang Israel ng mga missile, and you will see that Iron Dome, yung defense system ng Israel para ma-counter, ma-intercept lahat ng mga missile na pabagsak. Nakakatuwa na may ganun. Pero alam niyo po ba, yung iba pa lang pakiramdam ng napapanood mo lang sa video o sa TV o sa social media kaysa sa nangyayari talaga sa iyong harapan. Alam nyo, the attack happened para sa Al Udeid Air Base. Ang pinakamalaki pong base ng US sa Middle East, nasa Qatar po. At ang church natin doon is just 4 kilometers away from that airport, from that air base. Alam nyo, mabuti sana kung nakikita mo sa malayo yung mga missile na nangyayari. Hindi eh.
Alam niyo saan nangyayari? Sa taas mismo ng church. You can see the missile, yung mga debris. Alam niyo, ilang meters lang sa church, bumagsak yung ibang mga bahagi ng missiles. And I was so afraid. Umakit ako, galing ako sa basement ng church. Umakit ako sa rooftop. Pagtingin ko, in Jesus' name. Sobra po ako natakot. Hindi ko alam paano nangyari. Napasok ko lahat ng kwarto. May mga nangungupahan po sa church. Baba lahat, baba, punta tayo sa basement. May midweek service po noon. Pinasok ko, itigil ang service. Takbo lahat sa basement. And all of us, we ran kasama mga anak namin, mga bata, bumaba sa basement. Alam nyo, lahat makikita mo sa amin, na natakot kami. It is one of the most unforgettable experience. But one thing we did nung nasa baba kami, we worship the Lord. Sabi nung iba, Reb, missile lang naman yan. You don't know how the fear. Bawat pagsabog sa taas, yumayanig ang bintana, dumadagundong ang lupa. Ganun pala katindi ang nararanasan ng mga Israel ngayon, mga nasa Israel ngayon. At even sa mga bansang may war, hindi mo imagine ang takot na meron. Baka may bumagsak sa church, may bumagsak nito. Kusari-sari na naglalaro sa isipan. But in that very moment, kasama mga bata, sama-sama kaming sumamba sa Panginoon. We lift our hands and we worship God. Because I believe that worship, in that very moment, worship is not a sign that we're afraid. The worship that we did is a sign that we surrender everything sa Lord. Yung tipong masasabi mo, Lord, kahit anong mangyari, sasamba kami sa iyo. And we pray in that very moment, kasama ang leaders ng church, Lord, bigyan mo ng wisdom si Emir. Alam niyo ba, after the attack, 10 generals, they already signed the petition and the order to retaliate. Nasa brink na po ang Qatar na makipagdigmaan sa Iran. But because we pray, and we pray for peace. Alam niyo si Emir? Emir po is hari po ng Qatar. He ordered the generals, no, we will not retaliate. Sabi namin, thank you Lord. Kasi that time, nasa almost 100 missile ang palilipa rin ng Qatar para gumante. Dahil hindi nila matanggap na nananahimik sila, atakihin sila. Pero I believe, sa tunay ng Diyos na nagpupuri sa Kanya't nananalangin, tinutugon ng Lord ang panalangin. Nagkameron ng kapayapaan, yes, we are only one of those many churches who prayed that very moment. But I truly believe that if we really worship the Lord, ang Lord kikilos sa anak niyang tunay na nagsumasamba at lumalapit sa Kanya. Sa oras na ito, church, if you want God to ignite your influence, apuyan ka niya, magsisimula yan sa total surrender at pagpupurit, pag-worship mo sa Panginoon. Nasasabihin mo, Lord, iibigin kita. Ibigin ka ng higit sa lahat. Napupurihin kita anuman ang nararanasan ko. And today, as we worship the Lord, I believe that God will empower all of us. Hallelujah. Come on, lift up your hands. Hallelujah. And let us worship. Walang higit kaming mamahalin. Come on, declare this. Wala na nga ibang sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin.
Sabihin mo sa Lord, buong puso. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Come on, declare it. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip. Come on, surrender. Surrender. Paglingkuran at papurihan ka. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Pakinggan mo ang bawat papuri ng iyong mga anak. Banal mong pangalan, Itataas namin sa buong mundo. Ihahayag pangalan mo, si Jesus, ang tagapagligtas. wala nang yang Mahalin. Come on, sabihin mo ang pag-ibig mo sa Lord. ibigin ka, O Diyos, naghigit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may paglingkuran at papurihan ka. Minsan pa. Ibigin ka, O Diyos, nakikit sa Come on, declare it. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may paglingkuran at papurihan ka. Come on, galing sa puso. Hallelujah. Declare it. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Come on. Ibigin ka, O Diyos, nakikit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may paglingkuran at Minsan pa. For the last time. ibigin ka, O Diyos, nakikit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan. Pwede ba tayong lahat? Sa lahat na nagmamahal sa Lord, sumunod ka sa panalangin to, gawin mong tao sa iyong puso. Sabi mo, Panginoong Jesus, I surrender everything to you. My life, my plans, everything, I surrender them all to you. Lord, nagpapasakop ako sa iyong pag-ibig, sa iyong salita, at sa iyong kalooban. Hayaan mo, Panginoon, na sa buhay ko, patuloy na ikaw ang maitaas. Ikaw ang makita at hindi ako. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Ibahagi ang testimony mo sa buhay ko. I will shout your name and I will declare all the good deeds
that you have done in my life. I am ready, Lord. Use me for your glory alone. Itong aking panalangin, itong aking pangako sa pangalan ni Jesus. Ako na lang mananalangin, Lord, naririto ang iyong bayan. Lahat kami pinuri ka't sinamba ka. Lord, I declare sa oras na ito, lahat ng mga anak mong naririto, Lord, you will empower us to do more for your kingdom. Lord, I declare ang bawat anointed family, gagamitin mo sa end time harvest, that people will see that you are working in our lives. Na saan man kami pumunta, Panginoon, magiging ilaw kami. In the mighty name of Jesus. And I declare, Lord, walang isa man sa amin ang tatalikod. Lahat kami patuloy na lalakad sa parada ng tagumpay. And all of us here, hindi mo pagkukulangin. Bagkus ang pabor at ang napakayaman mong biyaya, ang patuloy naming tatanggapin na nanggagaling sa iyo, that we will live a victorious life. Ano man ang kaharapin namin pagsubok, ano man ang kaharapin namin testing, we will stand firm because we truly believe that the God that we are serving is the same yesterday, today, and forever. Lord, I declare, ang anointed family, saan man lupalop ng mundo'y pinagpala mo na. At kailanman hindi mong pagkukulangin. Maraming salamat, Lord. Again, we offer to you everything. At sama-sama naming itinataas sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagsamba sa Diyos na laging naririyan, hindi kami iniwan ni pinabayaan man. Ang Diyos na aming tagapagligtas at makapangyarihan sa lahat, ang aming Panginoong Jesus. Lahat ng matagumpay at godly influencer sumigaw at magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah.